dahon ng langka. Ito yung pinakapaboritong pagkain ng aking alagang si Abishag S3 na kalahari boer. Hindi ko po alam kung bakit ito talaga yung pinakapaborito niyang dahon, mga kameme. Yan po. Kaya nang umaga binigyan ko siya ng napier grass. At kumakain na rin siya ng napier grass. Ipil-ipil, kumakain rin siya. Pero pinagtataka ko, yung isang paboritong dahon na kinakain ng mga kambing ay dahon ng kamatsile. Ayaw niyang kumain. Dahon ng aratilis ayaw niya, habang yung lahat ng mga kambing namin dito kumakain ng dahon ng aratilis. Napapansin ko rin na gaya ng ibang kambing namin dito na paborito yung dahon ng saging, siya kumakain pero pakunti-kunti. Pakunti-kunti po yung kain niya. Yung gusto niyang kainin ay isang dahon na rin ng puno na tinatawag sa amin dito na dahon ng banasa. Yun po mga kami, gustong gusto niya. Pero ito talagang dahon ng langka Ito talaga Pag ito binigay ko sa kanya, grabe yung kain niya. Marami na siyang kinain mula pa po kanina. Siguro umabot na ng mga 2 to 3 kilos. Dahon lang ng langka mula pa po kanina. Hinagis na natin sa ilalim yung mga tangkay. Pero continuous pa rin siya ng kain ng dahon ng langka. Kung mapapansin po ninyo, hindi siya ganun gaya ng ibang kambing na punong-puno yan dito sa kabusugan. Hindi po siya ganun. Kasi yung kanyang katawan po kasi kung ipapakita natin sa inyo, hanggang sa ilalim ano yung kanyang katawan malaki currently po siya yung pinakamabigat siguro ngayon na doe dito sa akin, itong ating kalahari na sinasabi natin sa inyo nung ibang araw lumuluha. Hanggang ngayon lumuluha na po siya, pakunting-kunti na lang. At nabubukas na po niya yung kanyang left eye. At saka yung right eye niya ay okay na rin. Nagbigay na rin tayo kanina ng water treatment sa kanya na vitamins and minerals po. Sabi sa akin ng aming mentor mayroong binibili talaga sa butika ng tao na para talaga sa kanila. Pero dahil po napapansin ko medyo okay na po siya, malamang makakapag ano na siya, makaka-recover na siya mga 2 days to 3 days from now. Nanibago po kasi ito dahil sa haba ng binyahe niya. Yan po. Yung tubig po natin ay completos ricados yan. Mayroon po dyan kaninang complete vitamin pack na nilagay natin. Mayroon po dyan asin, mayroon po siyang molasses, at saka nagdurog tayo ng konting mineral block dyan po. Tubig niyan, kaya tingnan yung kulay. At ang dami na po niyang ininom na tubig. Kaya kung mapapansin po ninyo yun, bilog na bilog yung kanyang katawan. Dahil sa dami na rin ng kinain at ininom na tubig. Gusto lumabas Kaya pag ganitong oras, hinahayaan ko siyang lumabas. Mag 1 o'clock in the afternoon na po. Hinahayaan ko siya para at least masilagay siya ng araw. Kasi kayong mga araw po nito malamig yung panahon. Palaging malamig yung panahon, malakas yung hangin. Ano yung kinakain? What's up? Baka dumi yan. Ba't kinakain yung dumi ng iba? Yan po, yan yung napapansin ko sa kanya, mga ka-agree. Binibantayan po natin siya kahit na makalabas po siya, dapat hindi po siya shadow makakalayo dito sa kanyang housing para anytime po makakabalik na po siya. Yan po, medyo okay na yung kanyang kondisyon, nakakapag-adjust na po siya siguro dito dahil napakalayo nung pinanggalingan niya, galing pa na ng north ng Iloilo, mga langga. Yun lang po, yung gusto ko i-share sa inyo. Pinagtataka ko talaga bakit gustong gusto ng boer natin na ito na doe ni Abishag, yung dahon talaga ng langka. Yan. Naya natin isang lumabas yan para at least makapag-try siyang kumain ng ibang mga dahon dyan sa labas. Kahit na dito po, mayroon pa tayong maraming pakain dito May tricantera pa tayo binigay sa kanya kahapon. At saka po itong mga na-slice natin mga dahon ng ng napier, yung pakchong, yung malambot. Pero ayan, after 1 day siya kumain ng marami-rami niyan. Kaninang umaga lang, mga kameme. So yun po,
Kaya natin mamaya sa hapon ipakita sa inyo kung ano magiging kalagayan ng ating kambing na si Abishag po. 4 PM na po. At pinalabas po natin kanina itong si Abishag. Yan po. Nguya na lang siya ng chewing time na lang niya. At naipasok na lang din natin ito yung ibang inahin natin. Tingnan nyo naman po. Ito si Kobe. Itong anak ng si Comet. Ganyan lang siya kalaki. Compare dito sa isa. Mga at least 2.5 times kalaki yung katawan ng si Abishag. Kaso 10 months pa lang, hindi pa yan nabubuntis ni minsan. Hindi pa yan nasampahan ni minsan. Pag nag-hit po yan, talagang dadali na natin yan sa kanyang kaibigang F3 na din doon kay Sir Agrian Adventures. Para sigurado po tayong maintain po yung genetics niya, hindi na bababa yung genetics. Tsaka magkaroon po tayo ng, yun nga po, medyo mataas na lahi ng kambing. At saka yun nga lang, kaso yung mga ganitong klase po ay talagang kung pwede full confinement na lang pag maliliit po talaga. Hirap po kasi pag hindi mo kabisado ang mga ganitong mga lahi ng kambing at early stage po, pwedeng mawalay pa, mamatay pa at least mga 4 months, 3 months to 4 months mo pa papalabasin pag anak. Baby pa lang. Para siguradong malakas na talaga resistensya. Yun po. Yung iba dito hindi pa nakauwi. Naka-range pa sila. Dito na po si Toyota at saka si anak ng si Christine. Ito yung sinasabi natin parang hindi nabuntis. Pero ngayon po confirm. Buntis rin ito. Ito si Vox at saka yung baby at saka si Maha. Early silang umuwi kasi early silang nabubusog Kaninang 2 o'clock pa lang 1 PM past Nandito na yung iba, gusto nang umakyat pero pinipigilan po natin para po makapag kain ng marami talaga. Malamig po yung panahon kaya dapat yung mga baby ay ganyan para po sure tayo na hindi sila giginawin ng gabi talaga. Itong F3 sana natin lagyan rin na sana natin ng ganyan yan kaso maghanap tayo ng lumang sako para sa kanya. Ang higaan niya po mga kameme. Naglagay po tayo ng sako para po hindi masyadong absorb sa kanya yung masyadong malamig na panahon po ngayon. January 17 na ba tayo ngayon? Siguro nga 17. Yan po. Para po at least man lang maibsan yung sobrang lamig na pwedeng tumama sa kanila. Doon sa kabila yung bagong panganak ng tatay ay talagang sinirado ng ng parang cardboard at plastic na panangga sa hangin para po mga kami madipinsahan yung mga bagong panganak na baby na kambing. Sa sobrang lamig alam natin kasi prone sila talaga sa pneumonia sa sobrang lamig. So yun po mga kamimi, ito po yung kalagayan ng ating F3 na si Abishag ngayong araw. Pinapakita lang po natin ang kanyang kondisyon at saka yung paborito niya. Ito po, langka. Talagang grabe, ilang kilong langka siguro na kaya niya ngayong araw. Kaya yun, sasabi natin na adapted na siya. Mga nasa 60 to 70% adapted na po siya dito. Kasi nga pinalabas natin siya kanina, sumama sa ibang mga kambing na rin. Yun po, ganda ng kanyang katawan. Hindi lumiliit yung katawan. Dapat lang talaga masinsinan sa pagpakain, vitamins, minerals at iba pa po. Sige, maraming salamat. Bye bye na. This is your friend Agritechnics TV. Hanggang sa muli. Ang langka talaga. Life is not just fantasy. All the dreams will be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach this star. Dreams and trust his heart. When your doubts try to stand, he'll send you a helping hand. But life is not just fantasy. All the dreams will be apart. Don't give up, never stop. He will help you reach his star. Though maybe you don't understand all the dreams
and trust is the